Detalye sa unang gabi ng lamay ni Eman Atienza at ang pagdadalamhati ng pamilya. Nakauwi na nga ng Pilipinas ang cremated remains ng bunsong anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza. Inilabas niya ang detalye para sa unang lamay nito isang araw bago matapos ang buwan ng Oktubre, isang linggo matapos niyang pumanaw sa Los Angeles. Ayon sa nakalagay na impormasyon sa kanyang post, ay sa November 3 and 4 ang burol nito, na magsisimula ng 12 noon hanggang 10 p.m. sa Chapel 5 ng The Heritage Memorial Park. Pero November 2 pa lang ay nakahanda na ang nasabing lugar at nagsidalaw na rin ang mga malalapit nilang mga kaibigan at ang pamilya Hong at Atienza para magbigay ng huli nilang pagbati sa namayapang mahal sa buhay. Gayunpaman kahit Lunes pa dapat ang unang lamay nito, marami na rin ang nagpunta noong November 2 na mga kaibigan sa Heritage para masilayan sa huling pagkakataon si Eman. Simple lamang ang naging pag-aayos para sa pinagburulan ni Eman. Ang kanyang urn ay napapalibutan ng mga kulay pink na bulaklak, tulad ng roses at orchids. At mayroong ding ginawang arrangement na para bang nasa isang enchanted forest si Eman, na ginamitan ng hanging flowers o old man's beard bilang backdrop ng kanyang urn. Makikita rin sa ginawang setup ang iba't ibang mga litrato ni Eman na nagpapakita ng kanyang masayang buhay. Mapapansin naman na mayroong isang malaking TV sa bandang gilid sa unahan na nagpapalabas ng mga videos ni Eman. Makikita rin ang litrato ni Eman noong siya ay bata pa na nakadisplay kasama ng kanyang urn at ng crucifix. Bukod naman sa kanyang pangalan, birthday at petsa ng pagpanaw, mababasa sa kanyang urn ang isang quote na tumatak sa isipan ng mga tao sa naging panayam niya kay Tony Gonzaga. Mula ito sa German philosopher na si Friedrich Nietzsche na nagsasabing, "And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music." Ang kanyang ina na si Felicia Hong ay nagpost din ng pag-aalala sa bunso at sinabing, "Heaven has gained a beautiful angel. My precious Eman is wrapped in his eternal love, where there is no more sorrow. Eman, your laughter and spirit will echo loudly in heaven. One day we will be together again, my love, my mini-me." Nagpasalamat din siya sa isang malapit na kaibigan sa pagdedesign ng paglalagyan ng urn ni Eman sa service na inihanda nila para sa kanya. Ang lolo naman niya na si dating Manila Mayor Lito Atienza ay nag-iwan din ng mensahe na mahalin ang kanilang mga anak at apo. Mahalin niyo ang inyong mga anak, ang inyong apo, ang inyong asawa, mga kaibigan. Tinatanggap po natin na tayong lahat ay mayroong katapusan. Meron tayong simula at meron tayong hangganan. Their prayers and inspirational messages for me somewhat made the whole load easier to carry on my shoulders. And to all of you, I'm very, very grateful. Maraming salamat po. Nakita namang dumalo ang matalik na kaibigan ng pamilya Atienza at manager na si Noel Ferrer sa unang gabi ng lamay para sa kanyang tukayo. Ibinahagi nito ang mensahe niya para sa unang gabi ng pagdalaw niya sa anak ni Kuya Kim at kanyang inaanak at namangha sa ganda at simple ng ayos nito. What a setup! Eman must be loving all these. Ang isa namang kasamahan ni Kuya Kim sa TV Patrol na si Gretchen Pulido ay dumalaw din kay Eman at ipinakita sa social media ang setup ng kanyang urn. Andoon din ang fashion designer na si Rahul Laurel na malapit din sa pamilya Atienza. Present din na nakadalamhati sa kanila ay ang wildlife veterinarian na si Doc Nielsen Donato na isa ring kasamahan ni Kuya Kim sa trabaho. Ang co-host ni Kuya Kim sa TikTok Lock at Stars on the Floor contestant na si Kakay Almeda ay dumating din sa unang araw ng lamay para kay Eman. Masakit at mahirap nga ang mawalan ng mahal sa buhay, pero ikinuwento ni Kuya Kim sa kanyang naging panayam kasama si Jessica Soho na iba-iba ang paraan ng pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa pagpanaw ni Eman. Ayon sa kanya, siya ang emosyonal sa pamilya, habang ang kanyang asawa at mga anak ang nananatiling matatag para sa kanilang lahat. Aniya, malakas si Feli. Feli is a very strong woman. Ang way of coping ni Feli is very busy taking care of the details of the wake. That's what keeps her sane and keeps her not grieving too much. Jose, siya yung tumulong sa LA. Siya yung lumalakad ng mga papeles doon. Doon na kasi nakatira sa Amerika yon. Eliana is strong as well. I raised very strong kids.
Even Eman, I thought was very strong. But I didn't know that deep inside, she was also suffering. Kasi she put up a very strong front. Bagamat hindi naman nalingid sa kaalaman ng pamilya nila ang kalagayan ni Eman, sinabi ni Kuya Kim na inakala niyang bumuti na ang pakiramdam nito dahil sa pagbabahagi ng kanyang sitwasyon at mental health at ang trauma na naranasan niya sa dati nitong yaya. Itinago nila bilang isang family secret ang tungkol sa abuso na naranasan ni Eman sa taong pinagkatiwalaan nila na mag-aalaga sa kanilang anak upang proteksyonan ito. Subalit hindi pala magtatagal ang pagiging sekreto nito dahil inilabas ito ng anak sa isang panayam. Meron siyang mga kinausap na therapists. Nagkaroon siya ng PTSD at ang dahilan ay yon. And we were keeping it secret because we wanted to protect her. Nagulat na lang kami nung biglang nilabas niya sa interview. She kept on talking openly with passion. Open siya eh. That's why we thought that she's okay. Because despite her pain, she was reaching out. And despite her pain, nagkukwento siya eh. And that's a sign na okay ka eh. Ngunit ikinabahala nila ang hindi pagsagot ni Eman sa mga tawag nila 2 araw bago ito pumanaw. Lalo silang nag-worry noong mag-message si Eman at nagsabing nagkaroon ito ng emergency pero hindi naman daw grabe at kailangan lang niyang magpunta sa therapy center. Ang mensahe ay, "Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm, but I need to go to a therapy center." Doon pa lang ay alam na nila Kuya Kim na may maling nangyayari sa anak nila. Hindi na rin ito sumasagot sa mga tawag nila at ipinagpasalamat na lang ni Kuya Kim na ang misis niya ay nasa Amerika dahil sa pickleball championships at mabilis niyang mapupuntahan ang kinaroroonan ni Eman. Mas malapit naman kasi di hamak ang Florida kung saan nagtungo si Felicia papuntang Los Angeles kaysa sa Pilipinas kung nasaan si Kuya Kim. Ang matagal nang ipinagdarasal ni Kuya Kim para kay Eman na huwag humantong sa kanilang kinatatakutan ay nangyari sa isang iglap lamang. Ang nais lang naman niya para sa anak ay ang gumaling siya sa lahat ng pinagdaanan niya at maging maayos na ang kanyang mental health. We know that Eman's sick and she had a few attempts in the past. My prayer to the Lord every single day was for this not to happen, for Eman to be safe, to be happy, to heal. And I know that nothing happens as an accident. And I know all things work out well. Everything's planned by the Lord. I know this is not in vain. Eman did not die in vain. May dahilan, at ang dahilan ay maganda. That gives me peace. Ang social media post tungkol sa anak at mga natulungan at na-inspire nito, ang isa sa mga nagpapalakas kay Kuya Kim at paraan niya upang makayanan ang pagkawala ng kanyang bunsong anak. Nagpapasalamat ang pamilya ni Kuya Kim sa mga taong naging mabuti sa anak at nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Babaunin ni Kuya Kim sa kanyang puso ang bawat mensahe ng inspirasyon na ibinahagi ng mga netizens na nakaunawa sa pinagdadaanan ng anak at hindi nang husga bagkus ay dinamayan si Eman sa bawat araw ng kanyang buhay. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comments section below.